magandang umaga muli. Praise the Lord. It's the first Sunday of July. Amen? Parang kailan lang, New Year. Ngayon, July na. Salamat sa Panginoon. We are still alive. Mayroong dahilan bakit tayo buhay pa. Amen? So, let us open our Bibles to the book of Matthew. Matthew chapter 11. Verse number 28 to 30. Verse 28 to 30. Makita nyo na? Ang dami yata ang tao dyan sa gilid Yung ibang, may mga young people ba dyan? Okay, palabasin nyo nga. Labas kayo, labas, bilis. Dito yung iba, dito. Sana si Ethan. Sana si Ethan. Gusto lagi sa gilid. Ang alam ko, yung mga matatalino, gusto sa harap. Oh, dito ka sa... Tapos na. Ako, sige, baka dito ka pa umihi. Nakapila ka? May 5 piso bayad sa ihi. Matthew 11 verse 28 to 30. Let us read this loud and clear. Amen? Verse 28 to 30, read. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. The message is entitled, Come unto me. Come unto me. Let us pray. Our loving Heavenly Father, once again, Lord, thank you for this beautiful day, wonderful morning that you've given to us. Thank you, Lord, once again for this great privilege that we can worship Thee in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your word. Bless us with your heavenly blessings. And Lord, once again, we pray that you please forgive us for all of our sins and shortcomings that we have done against thy holy name. Thank you so much. And Lord, bless each and every one of us and those who are watching and those who can watch this preaching. Muli, maraming salamat sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. So please be seated. So come unto me. This is the greatest invitation of all. Amen? Ano ang pakiramdam mo if the mayor will invite you to come? Sasabihin ng mayor, please come into my office. Siguro, magyayabang ka sa mga kapitbahay mo, no? Hala, uy, mga Mars, inimbitahan ako ni mayor. Lalo na kung siguro kung presidente ang mag-invite sa'yo. I remember one time, that was in 2011, hindi ako nagkamali, yung Gloria Resign Movement, na nagkaroon po ng invitasyon sa lahat ng mga pastors. Baptist pastors were invited by Her Excellency President Gloria Macapagal Arroyo. Grabe yun, di namin makalimutan yun. That was the first time, it was my first time na nakapasok sa Malacanang Palace. No? At talagang mamamangha ka doon sa lugar na yun. No? Can you imagine, presidente yung nag-invite sa'yo? Ibang klase yun, di ba? Pero yung nag-invite sa amin, wala na yun. Wala, hindi na naging presidente. Ano na ba ngayon, kongresista? Pero nandun pa rin yung di ba? Parang asarap ikwento. How much more kaya na ang mag-invite o nag-invite sa atin ang Panginoon mismo? Tagapagligtas mismo. Sabi nga ng Panginoon, come unto me. This is the greatest invitation of all invitations. Ito yung pinakadakila sa lahat ng mga invitasyon. Yung invitation ng ating Panginoon. Yung ma-invite ka nga lang, halimbawa sa isang special event, halimbawa kasalan. Kahit na hindi ka parte ng entourage sa kasal, invited ka lang, magkakain ka lang, sa pambihira. Malupit yun. Yung mga walang sa kasalan, yung pang nauna sa kainan. No? Nandun yung feeling mo ka na masaya ka. Bakit?
Invited ka eh. Pero ito mismo ang Panginoon ang siyang nag-invite. Pero alam niyo, nakakalungkot. Ito yung pinaka-greatest invitation, pero karamihan, hindi ano ba tawag dyan? Binabaliwala lamang ang invitasyon ng Panginoon. The most neglected invitation of all invitations is the invitation of the Lord. Ito yung pinaka-neglected eh. Pero ito yung pinaka-greatest na invitation. Tama ba? Yung iba nga eh. Meron nga ano eh. Pastor, pwede bang ma-invite yung sarili ko dyan? Lalo na kapag meron tayong anniversary, meron tayong... Alam niyo na, pinupuntahan talaga, hinihintay at talagang inaabangan ng mga kaibigan natin yung meron tayong anniversary. Kasi pag nag-anniversary dito, grabe ang ano. Amen? Kaya maimbitahan ka na, pwede bang, punta ka dito, grabe na sa kanila, kasiyahan na sa kanila yun. Amen? Kaya ito, the greatest invitation of all, and of course, the most neglected invitation is the invitation of the Lord. Jesus said, "Come unto me." Alam niyo ba, kapag tayo talaga lumapit sa Panginoon, hindi porket anak ka na ng Diyos, all the time lumalapit ka sa Panginoon. Totoo ba yun? Ha? Kaya nga sabi ng Panginoon, "Come unto me." Lalo na tayong may mga nagpapagal at nabibigat ang lupa, no? "All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Din sabi niya, "Take my yoke upon you and learn of me." Learn of me. Dapat tayong matuto patungkol sa Panginoon. Kung estudyante ka, if you want to learn the lessons from your teacher, kailangan mong pumunta sa school mo. Kailangan mong pumasok. Pag hindi ka papasok, hindi ka matututo. Same. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon. You will never know the lessons, the teachings from the Bible if you don't go to church. Amen? For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ngayon, ito ang gusto kong ipunto ngayon, mga kapatid. Listen carefully. Ano ang makakamtan natin kapag tayo ay lumapit sa Panginoon? Amen? Amen. Ano yung mga bagay na makakamtan natin? Things that we will receive if we come unto the Lord. So number one, simple lang. Narinig ko kasi sa kanta to yan. Bless ako sa kanta na to eh. Ang sabi, ganito. Sasabihin ko muna yung first point ko. Ito yung pinaka number one talaga na mangyayari sa atin. Ano yun? Good things will come into our lives. Mabubuting bagay ay darating sa ating buhay. Amen? Naniwala ba kayo dyan? Sabi ng kanta, mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Meron talaga magandang mangyayari. Good things will come into our lives. Bakit? Kasi nga, the Lord is good. Amen. The Lord is good. Kapag sa Diyos tayo lumapit, kapag siya ang ating sinusunod, ang mangyayari sa atin ay mga mabubuting bagay. Amen. Kasi yun naman talaga ang ating Panginoon eh. Sabi nga sa John chapter 10, tingnan nyo, John chapter 10. Kaya pag lumayo tayo sa Panginoon, if we don't follow the Lord, bad things will come into our lives. Just as those who run away from the Lord. Tanungin nyo lang yung mga taong lumayo sa Panginoon. Kung meron bang mabubuting bagay na nangyari sa kanila. Wala. Yan, sasabihin nung, "Pastor, sumusunod naman ako sa Panginoon, pero merong isang pangyari sa buhay ko na hindi naman mabuti, hindi maganda." Eh, pasok pa rin dyan yung Romans 8:28. All things work together for good to them that love God.
Kung ang nangyari sa'yo ay sa tingin mo hindi maganda, sabi ng Romans 8:28, all things work together for good. Hindi sinabing all things to work together for your own good. Ang sabi for good, ibig sabihin, if that situation, according to your perception, to your eyes, ay masama, then work it out for somebody's good. Lagi ko yung halimbawa, di ba? Mamaya na yung prayer. Lagi ko yung halimbawa. Nabalian ako. Nabalian ako, di ba? 2005, ito, bali. O paano ma-apply yun? Lagi kong sinasabi kasi yung Romans 8:28, pag pag nagka-counsel ako, pag merong hindi magandang nangyari, ilan, all things work together for good. Minsan, kinukot lang natin yung verse na yan, pero hindi mo talaga yan maunawaan kung hindi ka makakaranas. Pero nung nabalian ako, pumasok sa akin, all things work together for good. Pero paano naging good to? Bali. Kaya nung nasa hospital ako, talagang yun lang yung pinag-aralan ko na verse na yan. All things work together for good. Sabi ko, how can it be? Paano naging good ito? Bali nga eh. Then, the one beside me, sigaw ng sigaw, gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang mamatay! Ang pangalan nun, si Ricardo Gomez. Si Richard Gomez. Hindi yung artista. Richard talaga pangalan niya, Ricardo Gomez. Gusto ko nang mamatay! Gusto ko nang mamatay! Nakaganyan, di ba? Sabi ko sa kanya, nahulog kasi yun siya, nagkukumpuni sa kanilang bubong kasi umulan. Nahulog, pagkahulog, nauna yung puwet, na basta may nabalik, kaya hindi siya makahiga ng maayos, hindi rin makaupo. Nakaganon lang. Naka-slap lang ng ganon. Eh, mas nauna pa sa akin yun, hindi pa rin naoperahan. Pag wala kang pera talaga, walang papansin sa'yo. Ganyan dati. Wala pang malasakit nun. No, buti ngayon, meron ng malasakit. No? Minsan naman, mayroong malasakit center, pero yung iba, walang malasakit. No? So, ito na nangyari. Gusto ko lang mamatay. Gusto ko lang mamatay. Sabi ko sa kanya, gusto mo lang mamatay. Alam mo ba kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka? Tapos nakatingin siya sa akin. Alam na nila na pastor ako. Napakilala ko na pastor doon eh. Tapos, nakahiga siya. Sinumingin ko siya. Sinumingin ko, tumanggap sa Panginoon. Dati, nung hindi siya tumanggap sa Panginoon, ang sigaw niya, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang mamatay. Nung nag-pray kami, after the prayer, sabi niya, ayoko pang mamatay, ayoko pang mamatay. Yun pala ibig sabihin nun. Yung sitwasyon ko, hindi good na balian ka eh, but I see to it that yung sitwasyon ko na hindi good, ay naging good sa iba. Kaya nga, if we follow the Lord, if we come unto the Lord, good things will come. Mabubuting bagay talaga. Bakit? Our God is good. God is so good. He's so good to me. He's so good to us. Kaya pag sa Panginoon tayo lumapit, mabubuting bagay ang siyang mangyayari sa atin. You don't come unto God, you don't follow God, anong mangyayari? Masasama. Kasi to depart from God, to run away from God, siyempre saan ka pupunta? Sa Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Alam niyo ba, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-goal ng Diyos ng sanlibutan na ito, si Satanas, ay ang sirain ang buhay ng bawat isa. Sabi sa verse number 10, John chapter 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Ang pinaka-goal ni Satanas is to destroy every individual. Nasisirain na lahat. Pero anong sabi sa verse number 10 pa rin, no? I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tapos sabi niya sa verse 11, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Our God is good. Huwag kang sumunod sa Panginoon, huwag kang lumapit. Hindi magaganda o hindi magandang bagay ang mangyayari sa iyo. Tanungin nyo, mag-experience kayo ng mga taong nag-backslide. Ask them,
kung maganda ba ang nangyayari. Huwag na kayo mag-experiment. Magtanong na lang kayo dito kung sino mga nag-backslide. Masaya ba? Masaya ba? Ganun ninyo. Ha? Sabi nga ng Bible, di ba? Yung mga tumatalikod sa Diyos ay patungo sa kapahamakan. Mapapahamak ka talaga. Bakit? Kasi yan ang gusto ng Diablo eh. Kaya sumunod dyan sa Panginoon nyo. Dito ka sa akin. No? Tapos aalokin ka ng mga panandaliang mga kasiyahan, mga tinatawag na worldly pleasure. No? Alam mo, nag-i-enjoy ka pero hindi mo alam. Masisira ka ngayon. Good. Ha? The Lord is good. Kayo ba naranasan nyo na ba ang kabutihan ng Diyos? Yeah. Talaga? Ano sabi sa 34 verse 8 ng Book of Psalms? 34:8. Ako, many times, all the time, I have seen the goodness of God. Sabi sa verse number 8, Psalm 34 verse 8, please read. Ready? Psalm 34 verse 8. Basa. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. Kita nyo? Oh, taste and see. Yung taste yan, tinitikman. Ibig sabihin, naranasan nyo na ba? Nakita nyo na ba? Ha? Oh, taste and see that the Lord is good. Amen. Kaya na, if we come unto Jesus, if we follow Him, good things will come, will happen. Mabubuting bagay ang siyang darating at mangyayari sa buhay natin. Right. Amen ba? Amen. Amen, good things. Oh, taste and see that the Lord is good. Eh, yung chorus na kanta, di ba? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ano sunod? He took my sins. He took my sins. Ano siya kabuti? Right. Amen. He took my sins. He's so good to me. Ano sunod? He cares for me. Si Pastor dito pa, He cares for me. And you also. And sa atin lahat. Ano sila dito? Ha? Tapos, ano ba? He loves me so. Ang bihira, no? Ganun kabuti ang ating Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Right. Amen. Eh, sino ba tayo para imbitahan ng Panginoon? Tama po. Amen. Sabi ng kanta, who am I that the King would bled and die for? King of Kings and Lord of Lords. Sino ka ba? Who am I that the King of Kings would invite you and me? Sino ba imbitahan ka? Right. Amen. Sino ka ba? Sino ba ako para imbitahan ng Diyos? Come unto me. Di ba? Amen. Grabe, no? Kaya nga, sabi ng Panginoon, come unto me. Ano yung unang bagay na mangyari sa atin? Good things will come into our lives. Mabubuting bagay. And then pangalawa, great things will happen. Will happen into our lives. Yung mga dakilang bagay, alam mo, magugulat ka. Listen ha. Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, very exciting. Bakit? Kasi mayroong mga dakilang bagay. Hindi lamang good things ha. Ang good things, yung mga simple lang nararanasan natin, pero yung mga dakilang bagay ba, yung bang gamitin ka ng Diyos? Amen? Amen. Sino ka para gamitin ng Diyos? Amen. Nasa tingin ng ibang tao, walang kwentang tao yan. Right. Walang pag-asa yan. Isipin mo gagamitin ka ng Diyos. Amen. Tapos di ba dakilang bagay na ikaw ay, halimbawa, gagamitin kang preacher ng Panginoon? Amen. Pag titingnan mo ngayong sarili ko, sino kaya itong taong ito para mangaral ang salita ng Diyos? Di ba dakila yun? Right. Amen? Amen. Hindi natin alam na yung mga dakilang bagay mangyayari dito. Amen. Amen. Ngayon, paano lang. Pero pagdating ng araw,
baka magpapasto na rin. Dakilang bagay yun. Is it a great thing na dating manginginom, dating gambler, dating drunkard, tapos dating araw, pastor na? Tapos tinawag sa edad na 53 ba? 53? Ang isa pang dakilang bagay, Brad, yung ako'y nakatin sa Caloocan, blind pastor. Bago lang ako ng pambira sa pastor, ha? Ang pangalan nun ay Jonathan Aspera yata. Talagang na ano ako eh. Nanliit ako sa sarili ko eh. Bakit? Isipin mo. Bulag nga. Ginamit ng Diyos. Siyempre, yung kanyang saan sila pupunta? Yung misis halimbawa, sige, ito. Diba? Tapos yun lang, gagano lang siya sa misis niya. No? Bulag. Di ba dakilang bagay yun na isang taong pwede or PW? Tapos meron pa rin sa Rua City, Brad. Nag-attend ako ng conference noon. Talagang walang putol din. Dakila yun. Meron pa nga ano eh. Yung paglumakad eh, ganun eh. Di ba? Di ba dakilang bagay yun na makita mo kahit na may kapansanan, ginamit ng Diyos? Higit sa nagpapagamit sa Diyos. Kaya nga ang, sa ministry, hindi kailangan ng ability. Availability ang kailangan ng Diyos. Availability, tapos mayroong magandang attitude, gagamitin ng Diyos yan. Di ba? Meron ka nga abilidad, wala ka namang availability. How can God use you? Wala, hindi ka gagamitin ng Diyos. Kaya minsan, talagang ginagamit ng Diyos yung sa tingin ng sanlibutan na mabababa. Yung pag ikaw nagpagamit ka sa Diyos, pambira, hindi mababa ang tingin sa'yo ng Diyos. Great! Tingnan nyo yung mga, hindi G-R-I-T, great yun. Yung mga dakilang bagay, yung great things, mangyayari sa'yo yan. Isipin mo, hindi ka naman kagaya ng iba na aral na aral. Nagtapos sa pag-aaral, naka-isang course, naka-2 course pa, 3 course pa, daming course, no? Pero hindi naman nagagamit ng Panginoon. Useless. Alam nyo, kung anong meron tayo, magpagamit yun sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Bilang mga Kristiyano, yung mga trabaho nyo sa secular, bilang Kristiyano, sideline nyo lang yan. Kasi ang pinakatrabaho talaga natin bilang Kristiyano ay ang pagdadaig ng kaluluwa. Amen? Great things can be done. Sipin mo yan na mayroong kapansanan pero ginagamit ng Diyos. Yung isa talaga pag lumakad, ganun. Kaya nga, nung siya umatin ng conference doon sa Rojas, nakakita sila ng nadisgrasyang motor, tumulong siya. Pagkatulong, pagdating ng ambulansya, siya pa yung inano ng mga ambulansya. Sabi, sir, huwag kayo magkilos. Hindi ako yung tumutulong. Hindi, sir, baka na ang isip ko. Katalagang ito sa amin to. Pero nagpapagamit. Ano pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, magpagamit, pambira. Magiging dakilang tao ka ng Diyos. Yung iba nga, great murderer. Bakit naging great murderer? Kasi nagpapagamit sa ano eh. Tawa nyo? Sipin mo, papatay mo sa bungero, tapos 100 daw yung napatay. Marami, no? Bakit naging great murderer? Kasi nga, nagpagamit. Sipin mo kung ang Diyos ang gagamit sa'yo. Amen? Mabubuting bagay, mararanasan mo. At saka yun ang susunod sa buhay mo, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me. Ano imagine pag sa Panginoon ka susunod? Anong susunod sa'yo? Mga mabubuting bagay. Grabe, no?
Isipin mo, surely goodness, sipiya ka, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Of course, if you come unto the Lord, if you follow the Lord, isipin mo pa ang susunod sa'yo. Sarap kayo ng buhay. Halimbawa, ito si goodness, no? Goodness ka, ha? Goodness. Sabi ng Bible, pag ako ay susunod sa Panginoon, kahit saan man ako pumunta, sino ang susunod sa akin? Goodness and mercy. Susunod. Pero wag akong sumunod. Ano susunod? Doon ka muna. Bad. Halimbawa ikaw. Wag akong sumunod sa Panginoon. Anong susunod? Maraot. Maraot. Sipin mo, delikado ang buhay ko. Bakit? Ang nakasunod ay maraot. Ay mas maraot. Bad. Pero pag sumunod ka sa Panginoon, sabi ni David, isuto ha, surely, tiyak, goodness and mercy. Wow, may habag, mayroong kabutihan. Shall follow me. Baka 10 years ng pastor, hindi. All the days of my life. Ganda yung mamuhay ka ba na ang nararanasan mo goodness ng Panginoon. Tapos, despite of your limitations, nagiging kagamit-gamit ka, nagiging dakila ka sa mata ng Diyos. Amen. Eh, walang ano yung Brad, kahit na PWD, kahit gamitin ng Diyos yan. Diba? Tingnan yung advantage natin na kayo mga kabataan, advantage ninyo malakas. Saan nyo ba ibibigay yung lakas nyo? Minsan, ang lakas natin sa sanlibutan, grabe tayo kalakas, no? Ha? Right. Pero pagdating sa Panginoon, para tayong mga 50-50. Parang may sakit. Op. Kapag yung pala sumunod sa'yo, ihinga nag-ihinga. Ha? Sundin natin ang Panginoon. Sipin mo ha, inibitahan ka. Hindi lahat ng invitations are not forever. Once you are invited, talagang go for it. Baka magsisi ka eh. Minsan nga may invitasyon na hindi ko talaga napuntahan. Nung makita ko yung event, sana pumunta ako. O di ba? Nandun yung regrets mo ba? Sayang. Tapos, mamalayan mo na nagkaroon ulit ng ganong event, hindi ka na-imbitahan. Sasama na loob mo ngayon. Tama. Ba't hindi ako inimbitahan? Kaya minsan nakaramdam ako ng bira ka, hindi. Tama yun, tama. Sino yung sumagot? Ngayon ka lang sumagot ng tama. Ano yan? May mga invitation na talagang hindi ko pinupuntahan. Pero nakita ko, minsan sayang, hindi na ako inimbitahan dito. Tama nga, hindi ka pumupunta eh. Meron palang mga nag-i-invite na nadadala din. Hindi, wag na natin imbitahan yan kasi hindi naman pumupunta eh. Kasi kung Panginoon nag-i-invite sa'yo, come unto me. Amen? Amen. Good things will come and great things will happen. May mga dakilang bagay talaga na mangyayari in the future. Meron talaga. Right. Sino mag-aakala? Halimbawa kay Sister Agnes. Dakilang bagay, sis, magkaroon ka ng anak na pastor. Amen. Yung iba nga, proud na proud eh. Yung anak ko magpadri. Magpapakatay pa ng baboy yan. Bukod sa madri, may pari pa. Nung naging pari na, tinawag niyang father yung anak niya. Yung awkward, no? Isipin mo, anak mo magpapastor? Amen. Dakila yan. Right. Great things will come. Pag halimbawa, pagdating ng araw, sasabihin ng anak ko, Dad, natawag ako ng Panginoon, pastor ako. To me, that's a great thing eh. Halimbawa, kung sasabihin na, nag-aaral na accountancy, para sa akin, hindi na dakilang bagay yan eh. Di ba? Good thing yan kasi
Tapos sa pag-aaral, pero yung dakila, yung bang susundin mo yung Panginoon, pambihira. Hindi ka lang abogado, hindi ka lang accountant, pastor ka pa. Wow, dakila pa. Amen? Sabihin, halimbawa ni Lawrence, Mama, magpapastor ako. Bakit dakila? Kasi Diyos yung sinusunod eh. Hindi lang baboy yung kakatayin nila. Ha? Hindi lang. Kapit-bahay. Alam niyo, ito. Ako bilang pastor, bilang pastor, ang gusto ko talaga sa anak ko, magpapastor. Ang gusto ko sa anak kong babae, magiging pastor's wife. Kasi yun na, sa tingin ko, ito pinaka-the best. And biblically, ito pinaka-the best. Ba't ko pa siya itutulak dun sa pero hindi ko siya pipilitin. Pero I am praying na maging pastor ko. Di ba? Ito pinaka-the best eh. Kung sino man ang susundin nyo, makikinig kayo sa mga tao-tao, mawawala yan. Pero kapag ang Diyos yung susundin natin, pambihira. Mawala ka na, may Diyos pa rin. Ha? Great things. Halimbawa dito, di ba dakilang bagay ito? Nagsimula tayo sa paupa-upa lang, walang pambayad sa renta. And isang araw, lipat uli, tinanggalan tayo ng aircon. Napunta tayo dito, pambihira. 50% na nabili natin to. Di ba dakila yan? Maraming dakilang bagay pa na mangyayari. Kasi dakila, kasi makikita mo yung kamay ng Diyos, yung himala ng Diyos. Pagdating ng araw, walang-wala tayo. Yung building dyan, may tatayo na yan. Tapos ang dakilang bagay dyan, Brad. Ha? Magkakaroon ng halimbawa ng school. O darating ang time na pag tayo mag-anniversary, mayroong parada. Parada. Yung iba nga, nag-traffic sa walang kakwinta-kwintang parada eh. Paparada natin yan. We are celebrating our, halimbawa, 25th Silver Church Anniversary. Tapos may mga placards, di ba? You are invited. Di ba? Ginagawa ng ibang simbahan yan. Gagawin din natin yan. Magre-request tayo ng mga pulis. Yung iba nga, mayroong mga pulis sa atin pa. Kung mayroong separation of church and state, dapat ang gobyerno hindi makialam sa ano. Bakit? Gagawin din natin yan. Amen? Great things will come into this church. Magugulat kayo. Sino to? Kanta kayo mamaya, uli ah. Ano yung kanta nila, no? Gusto niyo ba ng mga magagandang bagay at mga dakilang bagay mangyari? Ha? Sumunod talaga sa Panginoon. Mamamangha ka sa Panginoon eh. Matutuwa ka. Kasi yun yung pangatlo. Gladness will also come into your life. Into our lives. Sasaya ang buhay mo. Kahit na marami kang bigat, marami kang pasanin, pag lumapit ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon, yung mga kabigatan yung pagagaanin ko. Hindi ka ba sasaya niyan? Amen. Ha? Amen? Amen. Alam niyo, sabi nga, di ba, you may have money, but you cannot buy happiness. Ang pera talaga, hindi yan talaga magbibigay ng kasiyahan. Can you imagine? Hoy, makinig po na kayo. Imagine nyo katulog pa kaya si Gretchen Barreto? Maayos? Ha?
Nakakatulog pa kaya siya? Sino siya? Celebrity. Mayaman. May itsura daw. Di ba? Tingnan mo naman ang buhay. Maraming pera. Kaya kung ang habol mo pera para sabihin mo sumaya buhay mo, mali ka. Ang totoong kasiyahan nasa Panginoon. Gladness, yung bang pleasure, happiness, sa Panginoon mo lang talaga matatagpuan yan. Pag masaya ka, yun ang pinaka-blessing eh. Lagi kong sinasabi yun sa inyo eh. The blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. So if you are a happy person, despite of the problems, the trials, you're a blessed man. Blessed woman. Kapalad ka. Ha? Wala sa pera yan. Ang dami kong kilala na may pera. Di masaya. Ang totoong pagpapala, yung masaya ka. Ha? At hindi ka sasaya pag wala ka sa Panginoon. Totoong usapan lang, di ba? Ano English nun? Real talk, di ba? Oh, sabi na iba, kung magkaroon lang ako ng milyon, di ba? Okay na ako, masaya na buhay ko. Maniwala ka, pag nagka-milyon ka, lahat magbabago. Yung lifestyle mo, magbabago. Tama ba? Magbabago yan. Hindi ka na ngayon sasakay ng tricycle. Angkas na lang. Lahat magbabago, hindi ka na magkakape ng stick. Gusto mo? Starbucks, Coffee Bean. Hira naman. Masarap ba yung kape dyan? Nasubukan ko na sabi ka mahal, 150. Sarap pa yung timplan yung pong. Tuwing fellowship, mas masarap pa. Di ba? Pero tingnan nyo palagi yung binibigay na kape kung mabula. Alam nyo na. Tingnan nyo palagi. Nalala nyo yung kwento tungkol sa kape? Diba yung police na for 6 years, merong isang law enforcer, for 6 years, hindi talaga nagbabayad ng kape. Alam niyo yun, Brad? Alam niyo yan? Hindi pa. For 6 years, noong panahon ni Pinoy, talagang papasok siya sa isang coffee shop, order ng kape, brewed coffee. Iyan ang coffee shop, hindi naman Starbucks. Ano lang yun eh, 75 pesos. Hindi lang. For 6 years. Sabado lang linggo ang wala. For 6 years, nagkakape siya. Hindi talaga siya nagbabayad. Abusado ba? Pag upo ni Duterte, sabi ni Duterte, kayong mga loko-loko, magbago na kayo. Kung ayaw nyo magbago ang birthday nyo. So nagbago lahat. Pag pasok nung isang law enforcer, inom siya ng order ng kape. Alam na yan, ino-order eh. Binigyan ka agad pa. Pagkatapos yung uminom, o bang, tinawag yung waiter. Waiter, lika. Magkano to? Sabi ng waiter, sir, bakit? Babayad na ako. Bago na presidente natin. Wala ngayon magbabayad. Ha? So 75 pesos lang yun eh. 75 lang yan, sir. Binigyan 100. Hindi, 200 na buo. Yung 25 sa'yo na waiter, yung 100 balik mo na sa akin. Tapos siya sa ano, yung may-ari ng coffee shop in Chick, siya din yung cashier. Hands-on siya sa business niya ng kapihan. Ano ito? Bayad ni sir. Ha? Bayad? 6 years, 6 na taon siya hindi bayad kape. Ngayon bayad siya. Abay, nakakabigla. Sabi ni sabi nung, sige, wag mo na hintay sukli. Ako na bigay sukli sa kanya. So siya bigay sukli. Yun niya, sir. Ito sukli mo. Salamat at ikaw bayad na. Sabi niya, Chick, bago na kasi ang presidente natin, Chick. Yung Chick eh. Sabi niya, Chick, mula ngayon, Chick, pag nagkape ako dito, 75 pala to, magbabayad na ako. Akala ng in-check na yung sa loob ng 6 years,
babayaran. Pala, mula ngayon, nagkape ako, magbabayad na. Sabi naman yung secretary, salamat sir, salamat. Sige sir, mula din ngayon, hindi ko na dura kape mo. Hindi mo, 6 years pala na pag... Hindi na babayad eh. Pag kayo, kasi fellowship, kaya lagi ko tinitanong, Pong, ano wala? Wala yan, wala. Sa'yo wala, pero iba meron. Biro lang yan. Alam mo, masaya sa ministry. Iba yung saya natin eh. Kung wala tayo sa Panginoon, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa atin? Barkada. Inom-inom. Di ba yun ang kasiyahan natin? Hindi sasaya ang usapan pag walang mga nakalapag na inom. Na inumin. Pero sa buhay Kristiyano, pag sumunod ka, pagpira, ang babaw ng kasiyahan natin. Kunting kwentuhan lang, di ba masaya ka na? Amen? Kaya iba yung gladness na nararanasan natin. And that's a blessing. Sumunod ka sa Panginoon, talagang ibibless ka ng Diyos. Sasaya ang buhay mo. Yung mga worldly pleasures, wala na tayo dun. Tingnan yung mga kabataan ngayon, mga taong wala kay Kristo. Iba yung kasiyahan. Tama. Ang kasiyahan, magbisyo. Di ba? Mambuli. Yun ang mga kasiyahan. Pero tayo, iba na. Ang kasiyahan natin, paglilingkod sa Diyos. Dapat talaga masaya tayo. Iba sa inyo, malungkot pa rin eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ba't malungkot pa rin kayo? Ha? Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga sa inyo insulto sa Diyos kapag naglilingkod tayo sa Kanya na hindi tayo masaya. Siyempre, kung insulto sa Diyos yan, insulto din yan sa lingkod ng Diyos. Kayo mga teacher, sasaya ba kayo? Papasok yung mga estudyante nyo nakabusangot? Titingnan ka ng estudyante mo? Diba, sisintahin mo yung estudyante mo? Tama ba? Tama ba mga moms? Kasi maraming moms dito eh. Tama ba? Sisintahin mo. Pag lahat tayo masaya, lahat na naglilingkod, saya ng church. Tapos pag uwi mamaya, nagnitian kayo dyan, nakatingin yung ibang tao. Ganda ng church na yan. Masaya-saya nila. Minsan, ang mas masaya pa na lumalabas, yung mga naglalaro dyan sa tapat. Bukod sa masaya, nagmumurahan pa. Ano bang pinagagawa nila dyan? Puro laro. Samantalang yung galing sa church, yun ang mga nakasimangot. Yun ang mga nagmamadali. Pero mga pumupunta dyan sa ayaw pa nga lumabas eh. Pumupunta sa computer shop. Ang pinakamasayang lugar dapat ay ang bahay-sambahan. Ano yan? Pag tingin kayo dyan, ang dami mga nakaparadang motor, kotse. Pag pinagagawa ng mga dyan sa taas, puro laro. Hindi yan nagmamadali. Tama. Ha? Laging overtime sa oras yan. Tapos, hindi ko na alam kung ano sinasabi. Extend, di ba? Tama ba? Yung mga naglalaro, lagi extend. Pero sa church, sa preaching, haba oras. Extend na si pastor. Sabi ko, pastor, bago mag-12 ka. Pambira. Pero sa computer siya, pambira. Isang oras pa kuya. 2 oras pa kuya. Hanggang sa 24 hours na. Tama. Di ba? Tapos paglabas yan, masaya pa yung mga yan. Tapos sasabihin ko sa may-ari, kaya pahinga na ako, babalik ako Ganun sila kalupit. Tama. Maunawaan mo mga unbeliever Pero pag Kristiyano ka, dapat hindi ganun. Kasiyahan natin paglilingkod sa Diyos. Amen! 12:05. Hanggang dito na lang muna ako. Sa susunod, magkita-kita tayo muli. Tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay mananalangin.
After ko mag-pray, tiyak, tapusin mo lang. Pwede na kayo maka-uwi. Amen? So after dito, mag-offering tayo at mag-aircon offering. Let's pray, Lord. Thank you po sa umagang ito. Salamat sa inyong makapangyarihan salita na aming nabasa. Lord, i-bless you po ang mga natutunan namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, because you have invited us to come unto you, to follow you, to serve you, Lord. And we believe, Lord, that good things, great things will come into our lives. At yung kasiyahan, we will be glad, Panginoon. Salamat po sa inyo. Dalangin ko ang bawat isa, Panginoon, na may isabuhay po ang mensahe na ito. Purihin ka. At sa amin po mga bisita, Panginoon, sila po'y tuturuan maya-maya. Maunawaan-nawa nilang kaligtasan. Purihin po kayo. Bless you po ang aming pagkakaloob sa umagang ito. Pagbabalik ng tayo sa offering. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen, amen. Okay, let us give our tithes and offering. Okay, habang naglibigay tayo, okay, thank you for watching. God bless. Pag-share na lang ninyo ang message na ito. Salamat po. Okay, bye-bye.